Mga idol at mga kababayan, bad news para sa atin, pagbenta ng defense bond na makapagdaragdag ng bilyon pondo para sa AFP modernization, hindi na itutuloy ayon kay Secretary of Finance Ralph Recto. Mga big-ticket project apektado, F-16 Viper, submarine, frigate, radar at mga ground-based missile delayed ang pagbili dahil sa kulang na budget ng AFP modernization program. President Marcos Jr., ano na? Ayon sa mga ulat, ang Administrasyong Marcos ay umatras sa plano nitong magbenta ng defense bonds upang pondohan ang AFP modernization program. Dahil dito, ang inaasahang karagdagang pondo para sa mga proyekto ng modernisasyon ay hindi na matutuloy. Bukod pa rito, mayroong 10 na bilyong piso na pondo na inilaan para sa modernisasyon na inilagay sa unprogrammed appropriations, ibig sabihin, maaari lamang itong magamit kung mayroong sobrang kita ang gobyerno. Hanggang sa ngayon, wala pang naipalalabas mula sa pondong ito. Mga posibleng apektadong proyekto ng AFP Modernization Program. Dahil sa kakulangan ng pondo, ilang mahahalagang proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program ang maaaring maantala o hindi matuloy. Kabilang dito ang cyber systems, forward support equipment, aviation engineering equipment, karagdagang aircraft, pagbili ng mga bagong eroplano para sa Philippine Air Force, Joint Tactical Combat Vehicles, mga sasakyang panglaban para sa iba't ibang sangay ng AFP. Radar-based support systems, pag-install ng mga radar system para sa surveillance at defense. Bukod dito, ang mga proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng modernisasyon, tulad ng acquisition ng multi-role fighters, submarines, at advanced missile systems, halimbawa, BrahMos cruise missiles, ay maaaring maapektuhan din. Ang Horizon 3 ay nakatuon sa pagpapalakas ng external defense capabilities ng bansa. Panawagan ng mga mambabatas. Ipinahayag ni Senador J.V. Ejercito ang kanyang pagkabahala sa kakulangan ng pondo para sa modernisasyon ng AFP. Ayon sa kanya, ang batas ay nagtatakda ng taunang minimum na 75 bilyon peso para sa AFP Modernization Program, ngunit hindi ito natutupad. Hinimok niya ang pagbabalik ng 10 na bilyong piso na tinapya sa budget upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga mahahalagang proyekto. Magkano sana ang maidaragdag kung natuloy ang defense bonds? Bagaman walang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan tungkol sa eksaktong halaga ng pondong inaasahang makukuha mula sa pagbebenta ng defense bonds, ang mga ganitong uri ng bonds ay karaniwang ginagamit upang pondohan ang malalaking proyekto na nangangailangan ng karagdagang pondo. Sa konteksto ng AFP Modernization Program, ang mga defense bonds ay maaaring magbigay ng karagdagang pondo upang suportahan ang mga proyekto sa ilalim ng Horizon 3, na may tinatayang kabuoang halaga na 35 bilyon US dollar o humigit kumulang 1.9 trilyon pesos. Paano sana isasagawa ang pagbebenta ng defense bonds? Ang defense bonds ay mga uri ng utang na ibinibenta ng pamahalaan sa publiko o mga institusyon upang makalakam ng pondo para sa mga partikular na layunin, tulad ng modernisasyon ng sandatahang lakas. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bonds, maaaring makakuha ng agarang pondo ang pamahalaan na gagamitin para sa mga proyekto ng AFP Modernization Program, habang ang pagbabayad sa mga mamumuhunan ay isinasagawa sa takdang panahon na may kasamang interes. Kaya ba nitong tustusan ang F-16 offer ng US na nasa 5 billion US dollar? Ang F-16 Block 70-72 fighter jets na inaalok ng Estados Unidos ay may tinatayang halaga na humigit kumulang 5 bilyon US dollar. Kung ang defense bonds ay nakalikom ng sapat na pondo, posibleng matustusan ang pagbili ng mga F-16. Gayunpaman, ang kasalukuyang alokasyon para sa AFP Modernization Program ay nasa 50 bilyon pesos para sa 2025, na malayo sa kinakailangang halaga para sa ganitong uri ng proyekto, submarine, karagdagang frigate, at iba pang big-ticket projects. Ang iba pang malalaking proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program ay kinabibilangan ng 2 multi-role missile corvettes mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 28 bilyon pesos. 3 shore-based BrahMos missile batteries mula sa India na nagkakahalaga ng 18.9 bilyon pesos. 6 na offshore patrol vessels, OPVs, na nagkakahalaga ng 30 bilyon pesos. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program,
na may kabuuang tinatayang halaga na 35 bilyon US dollar. Kung natuloy ang pagbebenta ng defense bonds, maaaring masigurado ang pondo para sa mga proyektong ito. Ang hindi pagtuloy sa pagbebenta ng defense bonds ay nangangahulugan ng kakulangan sa pondo para sa AFP Modernization Program, partikular na sa mga malalaking proyekto tulad ng pagbili ng F-16 fighter jets, submarines, at karagdagang frigates. Bagaman mayroong 50 na bilyong piso na alokasyon para sa 2025, ito ay hindi sapat upang tustusan ang lahat ng inaasahang proyekto. Ang mga defense bonds sana ay maaaring magbigay ng karagdagang pondo upang maisakatuparan ang mga layunin ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kalagayan ng pondo ng AFP Modernization Program. Para sa taong 2025, ang AFP ay may garantisadong 35 bilyon pesos para sa modernisasyon, habang ang karagdagang 40 bilyon pesos ay inilaan sa unprogrammed appropriations, mga pondong magagamit lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. Ang kabuuang 75 bilyon pesos ay malayo sa orihinal na panukalang 245 bilyon pesos ng Department of National Defense, DND, upang suportahan ang transition sa territorial defense. Epekto ng kakulangan sa pondo. Ang kakulangan sa pondo ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkansela ng mga mahahalagang proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, kabilang ang pagbili ng mga multi-role fighter jets tulad ng F-16, pagkuha ng mga submarino at karagdagang frigates, pagdeploy ng shore-based missile systems tulad ng BrahMos, pagpapalakas ng cyber defense at surveillance capabilities. Ang mga proyektong ito ay kritikal sa pagtatayo ng isang minimum credible defense posture upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. Lumalalang banta mula sa China. Ang agresibong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay patuloy na lumalala. Noong Agosto taong 2023, ginamit ng China Coast Guard ang water cannons upang harangin ang mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matibay na depensa at modernisasyon ng AFP. Papel ng alliance. Habang ang Pilipinas ay may mga kasunduan sa depensa sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, at Singapore, ang kanilang suporta ay maaaring limitado dahil sa kanilang sariling mga pambansang interes at pulisya. Halimbawa, ang US ay nag-deploy ng NMESIS missile system sa Batanes bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa Indo-Pacific, ngunit ang ganitong mga hakbang ay bahagi ng mas malawak na layunin ng US sa rehiyon. Mga hakbangin para sa pagpapalakas ng depensa. Upang mapunan ang kakulangan sa pondo, nananawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pribadong sektor na tumulong sa pagbuo ng mga creative financing solutions para sa modernisasyon ng AFP. Bukod dito, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang batas upang pasiglahin ang lokal na industriya ng depensa, na layuning bawasan ang pag-asa sa mga imported na kagamitan. Ang kinabukasan ng AFP Modernization Program ay nakasalalay sa kakayahan ng pamahalaan na makahanap ng alternatibong pondo at sa determinasyon nitong ipatupad ang mga kinakailangang reforma. Sa harap ng lumalalang banta mula sa China, mahalaga ang agarang aksyon upang mapanatili ang soberanya at seguridad ng bansa. Dahil sa mga hakbang na pinapakita ng Marcos administration, lalong bumabagal ang takbo ng AFP Modernization Program, dahil kung hindi kaya ng yearly national budget ang mga project na nakahanay ay may ibang mga opsyon ng pamahalaan upang matuloy ang mga overdue na mga project o mga pangakong defense equipment. Subalit sa kabila ng masamang balita ay may liwanag pa din tayong nakikita sapagkat mukhang nasa final stage na ang pagbili ng additional na mga FA-50 Block 20 jet mula sa South Korea. Inaasahan ang malaking boost ng mga parating na FA-50 Block 20 sa air defense capability ng Philippine Air Force. Tama lamang din ang pagbili ng additional 12 units dahil sa nangyaring aksidente na kinasangkutan ng isa sa mga FA-50 na ikinasawi ng dalawang piloto nito. Bagaman ini-address ang pagbebenta ng defense bond, umaasa tayo na hahanap pa ang pamahalaan ng ibang magiging source of fund para sa napakalaking AFP Modernization Program.